Pag-usapan yan natin, masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano drama mo. Anong drama? Anong drama? Mga bangga. Yes naman. Hello, good afternoon. Ako po si Charlie Mac. Hello po sa mga bangga natin, isang masaya at malamig. Malamig ba? Mainit. Mainit pa rin, partner. Mainit na afternoon po. At syempre sa mga malamig sa loob ng opisina. At hello na rin sa mga panggapo natin dyan, ang mga delivery riders natin. Kaya pa ba kapag medyo nahihilo, tabi lang tayo dyan sa silong ng puno para makapagpahinga at uminom ng tubig. Ayan ang kailangan natin, no? Tiis lang mga pangga. Huwag nating marami kasi sa atin, no, partner. Sinasagad ang ating katawan. Totoo, sinagad talaga. Kaya minsan, inaatake tayo. Kaya delikado yan. Oo. Pag hindi kaya magpahinga, pwede naman magpahinga. Wala namang kota kayo. Hawak nyo namang oras nyo eh. Pero alam mo, friend, ang mahirap kasi, merong mga pagod na hindi na kayang solusyonan ng pahinga. Nako. Diba? Kapag yung ganyan, wala na. Alis ka lang. Diba? Wala na, pahinga ka lang talaga. Aminin mo, yun yung malungkot na part no? Yung hindi na siya masosolusyonan ng pagpapahinga. Ganun nakatindi yung pagod mo. Ibig sabihin, internal pagod na yan. Oo. Kumbaga, ang pinaka best solution dyan, stop. Huwag mo nang pilitin. Kasi the more na pipilitin mo, baka magsisi ka sa uli. Pero ang hirap kasi ikaw yung backup. Gets mo? Yun lang. Ikaw yung merong malaking responsibilidad. Ikaw inaasahan ng pamilya mo. No? So hindi ka pwedeng mapagod. Kailangan, wala no choice tayo. Dalawa lang pagpipilian mo, magutom pamilya mo, madeds ka. Ayun lang. Diba? Mapapaisip ka Totoo, no? Pero dun sa pagiging selfless natin minsan, nakakalimutan na natin yung sarili nating happiness. Isa pa yan. Diba? Aminin mo, everyday, no? Mahirap kakaharap ka ng iba't ibang klase ng tao, magsusuot ka ng iba't ibang klaseng maskara, diba? Syempre, kailangan makikisama ka. Alam mo yun? Hindi, ang hirap din. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa customer service. Yan, Kahit galit ka na, kailangan mo, hello po. Maging mabait, maging kampante sa mga nakakaharap mong mga customers. Diba? Kahit na minumura ka na ng bakit ganito yung kuryente ko? Yung mga partner, yung mga BPO, yung mga call center agents. Totoo. Ang gagaling nga nila na kahit pa, pero ako naniniwala ko, iniisip na lang nila yung kapakanan ng pamilya nila. Totoo yan. Para lang, syempre kapag pinatulan yan, di wala kang trabaho. Oo. Ang hirap nun, papasok ka sa opisina mo, kunwari toxic lalo. Lalo na yung mga BPO partner. Alam mo, marami akong friends na ganyan na mahirap rin pala talaga ang kultura sa loob, no? Napakahirap. Siyempre, nandyan yung talagang chismisan sa loob. Tsaka grupo sa grupo. Grupo-grupo yan. Tapos kailangan maging matatag yung puso mo na hindi ka magpapa-apekto. Papasok ka na nakangiti at uuwi kang nakangiti. Tama. Kaya saludo po kami sa mga pangga natin na ganyan. No? Yes, huwag niyo pong minamaliit ang mga BPO Sa totoo lang, mahirap ang trabaho nila. Pinakamahirap ang trabaho. Naku. Pero ito, syempre, para ikaw ay maging big time naman dyan, at talaga naman, gusto mo talaga tumapakinggan, lalo na sa mga castig natin. Naku, ito kailangan mo. Lalo na sa mga castig natin, handa na ba para sa ating next level na saya sa paborito nyong sports? Eto na partner, paniguradong enjoy ang bawat laro mo sa pinakamalupit na sports betting platform ngayon. Ang Arena Plus, ikaw ba naman partner, ay puro sikat na endorsers na astig sa larangan ng basketball. Siyempre, Scottie Thompson from the Barangay Ginebra, San Miguel of PBA. Kasama pa ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson from the Utah Jazz of NBA. Antare naman, and meron din tayong Arena Plus official jingle na siguradong mapapasayaw ka. Ang halina sa Arena by Glock 9. Sample naman dyan. Pasok! Sa Arena Plus. Astig sa sports! Astig sa sports!
Diba? Ay, nako, Lock 9. ang tanong dito, partner, bakit nga ba Arena Plus ang go-to platform ng mga sports lovers? Abay, bakit? Dahil nga po, bukod sa legal, secure din ang gaming environment dito dahil lisensyado po tayo ng PAGCOR. Aba, legit, 100%. Correct. At nako, ito ang maganda pa dito mga kastig partner. Pwede mong stream ang live games ng local at international sports properties via web or mobile app. O, di ba? Very convenient. Ang galawan mo sa Arena Plus, petics and transactions ng kahit anong sports bets. Oy, at updated ka pa sa lahat ng latest score sa libu-libong klase ng games worldwide. Pwedeng basketball, soccer, volleyball, lahat ng may ball, name it, di ba? Sige, gusto ko yan. Correct. At ang pinakaastig po sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA and official gaming partner din ng PVL, STL, EASL at MPBL. Arena Plus is also the official sportsbook partner of the recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Kaya ano man, ako mga kastig, ano bang inihintay ninyo? I-download mo na ang Arena Plus app now in App Store or Google Play at pwede rin mapanood sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Astig talaga tayo dyan at lalo na sa ating drama for today. Ayan, at mga pangga, pwede na kayo pumunta sa ating Facebook page, Energy FM 106.7. Pwede kang mag-comment at ano ba ang say mo sa ating drama ngayong araw ng Martes. Are you ready, partner? Let's go, partner! At dahil ngayon po ay Tuesday, it's time to choose. Ano nga ba ang pipiliin nating landas ni ate mong girl? Eto nga, alam mo ba? Oh. Ito yung chika. So ngayon, etong si ate ay bagong kasal kay kuya. So pakasal sila. Masaya, perfect. Sabi nga, too good to be true talaga yung relationship. Ngayon, etong si ate ay nabuntis. Tapos nakunan. Okay. Ngayon, nagpatuloy ang buhay nila. Tapos napapansin niya parang si kuya, buhay single. Lahat ng ginagawa niya, tuloy pa rin. Itong si ate girl, nag-iingat na sa lahat ng bagay dahil nga delikado siyang magbuntis. Ngayon, eto na. Nagplano sila na bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, at mag-purchase ng property. Wow, parang ano lang nasa drugstore lang nag-purchase talaga, ganun. Okay. Ng property. Ang sinabi nitong si lalaki, oo, gagawin nating lahat ng yan. Ipinangako sa harap ng magulang ni ate mong girl. Dahil nga sobra raw siyang na-depress dun sa pagkawala ng baby nila. Ngayon, lumipas ang ilang taon, wala namang daw ginagawa itong si kuya mong boy. Kung hindi mag-focus lang sa buhay binata. Naku po, patay tayo dyan. Ang tanong niya, dapat na ba akong gumawa ng paraan? Ano ba ang gagawin ko? Kasi parang lahat ng pangako niya ay napako lang. Ayoko na rin pong magbuntis at magkaroon ng pamilya sa kanya. Aalis ba ako or magsistay? What do you think, Jimshi? Nawala na ng amor. Oo, si kuya ano ito? Pero parang wala namang sinabi rito na masama ugali ni kuya. Kaso nga lang, parang yung nawalan sila ng anak, parang naging, wow, buhay binata siya. Di ba dapat? Pero dapat yun, di ba? Mas careful ka, alaga ka dun sa babae. Dapat, lagi mong, kumbaga, intindihin yung asawa mo na ganito, kasi kasuhin mo mabuti. Kasi, alam mo, mahirap, no? Sa isang magiging ina sana, no? Na mawalan ka. Alam mo, may mga kaibigan ako, partner na ganyan na kumbaga, pag naisip niya, umiiyak na lang bigla. Ako din, totoo. Oo. Kasi hindi yan, alam mo, hindi yan biro Mas kailangan mo bilang asawa, to si kuya dapat, lagi mo dapat kasama at kinakausap. Kasi depression ng ano yun Yes, exactly. Yun yung sasabihin ko. Mangyari. Alam mo yung kakilala ko, nagsisimba na sila palagi. Meron pa silang sinasayawan, partner, para lang makabuo uli. And nagte-therapy. Bukod pa doon, yung may ginagawa silang yung parang scientific something na yun nga para makapagbuo sila ng anak. Ano yun kumbaga sa mag-asawa, di ba? Mag-start kayo ulit from scratch meron talaga. Kasi ito, hindi lang to sa nawalan sila ng anak Kapag once na nagkaroon ng problema ang mag-asawa, merong may tawag dun Counseling. Yun. Tapos yung parang magbabakasyon kayo. Yes, marriage encounter. Pag-uusapan nyo yung mga, correct. dapat ganun
may malito si kuya. Kasi hindi mo, dapat agapan mo yan. Alam mo ako, naniniwala ako na mawawala feelings niyan. Pero pwedeng makipaghiwalay na to si girl. Alam mo, so, yun yung sobrang sama ng pakiramdam loob ko. niya kasi sa banat niya kanina eh. Oo. Hindi biro ang hindi biro Kasi ibig sabihin lang nun, kung nararamdaman ni ate na hindi siya pinaprioritize, di ba? Oo. So sana, ewan ko no, di ba pinangako daw yung... Sa magulang pa ng yung bahay, oo. Bahay, sasakyan, property. Ngayon, siguro, yun yung love language ni kuya. Di ba? Meron naman yung gano'n, through regalo, ganyan. Siguro siya through ari-arian. Pero sinasabi, hindi naman daw tinupad. Kasi hindi naman magtaano yun eh. Hindi na niya nararamdaman eh. Walang pagbabago. Yun ang pangit dun. Para makita ng babae yung pangako niya sa material things, ibig sabihin, wala na rin siyang maasahan sa emotional. Correct. At imagine, 1 year na nakalipas. Yes. Walang wala talaga. Mukhang X to si kuya. Parang wawa, tas naging buhay binata pa siya. Ano to? Parang gagawa ka sa kabilalala sa iba? Totoo. Doon ka magpapakasaya na imbis na para kang dapat yung pagtutok mo sa asawa mo ay mas lalong siguro 100% na totoo. Na iyaano mo siya, alalayan. Yes, alam mo maintindihan ko pa partner kung kunwari tayo yung mag-asawa. Pareho tayong nagbuhay, binata, dalaga. Nag-happy-happy tayong dalawa para mawala yung stress natin. Pero hindi yung ikaw lang. Tapos yung babae. Nagmumukmok. Correct. Di ba na stress, may depression? Yes, and di ba parang sinasabi niya rito na siya nag-iingat siya ng niya. Di ba, ng katawan niya. Siyempre, gusto niya makabuo uli eh. Tapos ikaw, normal yung buhay mo, yung babae. Nagkakandahirap doon. Alam mo yung pagdating pag sinabi mo ang lalaki ay nagbuhay binata, partner. Ano yan eh? Siyempre, number 1 diyan. Maalis kasama barkada. 'Di ba? Yun ang magiging ginagawain niya. Kailangan dito, partner, kung plano niyo ulit, dapat kayo dito yung hindi kayo nagpupuyat. Yes. Kumbaga pinagpaplanuhan niyo ulit. Di ba may mga ganun naman na may kaibigan din ako na nakunan. Pero walang nagbago sa kanila. Mas lalong naging malapit sila sa isa't isa. Oo. 100% tapos lahat ginawa nila para nakabuo sila. Kasi ginawa nila, nagtulungan silang dalawa. Hindi lang yung nagkanya-kanya kayo ng mag-asawa. Na para lang mawala yung stress ninyo, nagpakiwaliwaliw yung isa. Tapos yung isa naman nagmumukmok. Pangit yun. Dapat parehas kayo dito. Dapat equal. Oo. Dapat equal. Tsaka sana in-inform mo yung babae, di ba, na uy, lang mag-unwind lang ako, ganun. Hindi parang pero feeling ko forever eh. Pero dapat partner kasama niya. Yun nga eh. Kasama niya. Hindi pa pwedeng siya lang. Ano to? Ikaw ba yung Ikaw ba yung mabubuntes? Di ba yung lalaki pang gumawa ng di ba dapat lagi natin na sinasama yung babae para yung asawa natin para mawala yung stress niya? Tsaka ang dating, wala siyang nagawa, wala nang ginawa yung lalaki. Puro lang siya salita. Ako sa akin, partner, kung ano yung magiging desisyon nito ni ate doon ka. Doon ako kasi parang feeling ko. Kasi friend wala na ng wala na yan. Tignan mo pwede kasing kunwari, baka may pinagdadaanan din yung lalaki. Pero hindi pa rin lisensya yun para iwan mo yung asawa mo eh. Sa bawat ganyang problema, dalawa kayo dapat magkasama. Oo eh. Kaya nga kayo eh, partner eh. Correct, di ba? Ibig sabihin din, maaari lang partner na hindi pa rin talaga handa magpamilya yung lalaki. Kaya nga, parang nabuhayan pa ng dugo hindi siya nagkaroon ng anak. Parang, binata pa ako kasi diba? Parang ganun nasa isip niya. Loko-loko yun. Yun yung mahirap. So, kailangan talaga usap. Tsaka, dun kay ate, bilang babae sa babae, makipag-communicate ka sa lalaki. Kasi kayo, minsan wala kayong idea eh. Diba? Kung hindi namin sasabihin. Nasanay lang kami na pag hindi nagsasalita, kumbaga kami, nasanay kami, okay ka lang ba? Sasabihin, oo. Yes. Pero meron kang gustong sabihin sa akin na hindi mo masabi kasi nga, nahiya ka. Yes. Iniisip ko kasi baka magalit ka, baka magtampo ka. Hindi, sabihin mo sa kanya. Hayaan mo siya magalit, hayaan mo siya magtampo. Basta sinabi mo yung totoo. Tsaka first things first. Wow. Sorry pa-English ako ngayon eh. Hindi ka pa mag-asawa kayo. Hindi kayo mag-jowa lang. Diba? Decision mo, decision din niya. Yes. Dapat alam niya kung anong decision mo. Yun, hindi pwedeng may sarili kang plano. Dapat parehas kayo nakakaalam niya. Kayo nga magkasawa ka kayo. Diba? Lahat ng ginagawa mo sa buhay, ipinapaalam mo dapat sa asawa mo. Tama. Yun. May mali. Basta may Gigigil ako. Ate, kausapin mo. Pag-usap na, rektahin mo na. Wala nang paligoy-ligoy. Oo. Diba? Ito, partner may nakakatawang sagot. Sabi, since ayaw na niya yata gumawa ng bata, ipakapon mo na yan sa animal clinic.
Sabi ni Rocky Alex. Ay, Rocky Alex. Grabe naman yung pakapon, friend. Parang ang sakit naman nun. Naramdaman natin. Umurong ng onte. Ay, naku, mukhang sabi ni ano. Oh, ano sabi? Idemanda na ni girl yung boy. Emotional abuse yan. At dapat, kapag nag-asawa na, tanggalin na ang buhay single. Parang hindi nirespeto ang ang asawa daw niya. Ang halaga ng kasal. Oo, kasal. Di ba ng asawa niya? Oo. Diba? Well, yun nga. Kaya naku, huwag Pwede kayong palang basta-basta magpapakasal. Pwede kasuhan. Oo naman. RA, may kineme. batas yan, oo. Yun. Susunod, magkaano tayo ng attorney para Oo at least nga, meron kailangan tayong natin baka mamaya kung anong ibitaw ko eh. Sa drama po natin, pwede natin Pwede. May attorney ang kaibigan, partner. Yan, sige, pwede. Kahit yung natin, ano natin sa ano. Hello, Attorney Gary. Ayo. Charis. Tulpo. Hindi, partner, meron akong legit na Pag Pwede. kailangan natin ng ganyan, sige. Pwede, di ba? I-ano natin siya, Oo, i-air nako. natin. Oh, eto sabi, isoli mo na sa nanay niya yan, tapos order ka ng bago sa Shopee. Hindi po biro hindi po biro yung ganun. Oh. Nakakaawa yung babae tsaka mamaya iba Correct. maging desisyon niya, yariin ka niyan. Minsan ganun Parang yariin. nag-iiba kasi ugali Ano? Sa sobrang Papatayin niya yung asawa niya? Depende, partner, hindi natin masasabi kapag binabaliwala ka na. Ang depression kasi, partner, kung ano yung pumasok sa utak mo, pwede Pero alam mo, mangyari. ang mahirap dyan, mamaya pag nakipag-break itong si ate, gustuhin pa nung lalaki. Oh, paano kung maging pabor pa sa kanya? Eh, di mas mabigat kay ate girl. O sabihin, maghiwalay na tayo. O, di maganda. Sige, hiwalay na tayo. Baka isa rin sa kaya natatakot siya Kaya magsalita natatakot siya rin, magsalita. Pwede. Kasi kayong mga lalaki, minsan may kurokotok din kayo eh. Pasensya na, kasi minsan talaga ganun kami. Kumbaga wala kaming pakiramdam, parang walang nangyari. Alam mo yun? Diba? Makikipag-competition ka pa, no? O, di sige, break tayo. Naiintindihan ko yan, partner. Pero kung ganun ang sagot ng asawa niya, eh di makipaghiwalay ka, lakas mo loob mo kasi wala namang mangyayari. So, ganon? Kung ganun pa rin naman di ba? Ayop ka! So, kunwari makipaghiwalay sa'yo, hiwalay na tayo. Mahirap pagkasal, partner. Babawiin ko yan. Kasi alam mo bakit? Kahit ayaw mo na, no choice ka dyan. Kasal kayo. Ang pinaka-the best gawin dyan ay ayusin nyo ang lahat ng mga bagay-bagay. Mga pagsubok lamang yan sa buhay ng mag-asawa. Lunukin yung lahat. At hindi sagot ang hiwalayan. Di ba, Mira? Hindi sagot yan. Kaya tingnan mo, lahat naman magiging maayos ang lahat. May nagloko, may nagbago. Wow! Parta, di ba? Best example. Bota-bota. Yan Ay nako, kakagigil Ay, tingnan mo, meron nagsabi. na, Partner, nagbigay si Sir AJ, Kaya nga, may batas, may alam yan. Ito sabi, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024. 2004. 2004. Republic Act number 9262. Meron. So may pwede Meron. Ate, hinahinay lang pwede mong kasuhan, pero mas maganda, kausapin mo muna. Kasi baka maayos ninyo. Oo, kasi kapag basta-basta naman magkaso. Kasi pag nagkaroon ng kaso yan, nako po, gastos, abala, Correct. 'di ba? Tsaka pag Maayos dumating ka na doon, partner, ibig sabihin, wala ka ng solusyon. No choice So, ka. wag muna. Wag muna. Sabi ni Raquel, sino si Mira? Si Milky yun. Okay, kumalma po tayo Wala po munang magkakasuhan. Kausapin mo muna si Kuya. Mag-usap muna kayo, mag-ayos muna kayo Kapag bigyan mo ng chance, no? Kapag halimbawa hindi nagbago, diyan ka na umaksyon. Correct. Nanggigigil na ang netizens. Sige. Ay, nako. Papahaba tayo dito. Dapat next time meron na tayo attorney partner. Yes. Ano natin yan? Okay, Attorney Gargar is on the line. Hello. Char, biglang sumagat, no? Hello. Ay, nako. Well, papel. Dahil dyan, alam niyo na mga kailangan ninyong gawin and good luck sa inyong pagsasama. At Communication, ang Jimsy po ay naniniwala na mag-aayos kayo at hindi mo na mauuwi sa demandahan. Usap muna bago mag-deal. Since na bagong kasal lang kayo, marami pa pagsubok ang pagdaraanan niyo. Yan. Uy, sabi ng... Expert. Kami almost 7 years O, di ba? Diyos ko, wag naman Lord. Well, papel, dahil dyan, bangga, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jimsy dyan ay, anong drama mo? Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang ibang kundi si Kuya Chico!
Kaya naman, tutok lang. And don't forget to like, follow, and share. Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Yan. Ay, salamat sa mga, ano natin, yung mga sa comsec natin, yung mga sumasagot dyan. Thank you so Sana much. dumami pa kayo. Thank Grabe, you po. maraming salamat po sa Thank you 245,000. sa mga nanonood po sa amin. Sana may tigpipiso po kayo, Oo, no? sayang Charis. din yan. O siya, exit na tayo. Exit na kami mga panggana. Kasama't na kapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lucis DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo.